Ang sakit na diabetes, minsan kung hinintay pa natin yung mga nararamdaman, mga senyales ng tumataas ang sugar, Opo. maaaring ito ay komplikasyon na ng Okay. diabetes. So it might be too late. Yes, no? Possible po yun. Kaya nga ako palagi ko sinasabi, pag tungtong natin ng edad na 40, dapat nag-umpisa na tayo ng mga annual check-up, Opo. annual blood test, kung pwede may ECG, chest x-ray, at sa ganung paraan, maagapan natin. Kasi minsan, mataas ang blood sugar, walang nararamdaman ng pasyente. Ayun. By the time na nandyan na po yung lumalabo yung mata, nagkaroon na ng problema sa bato, saka lang nagkakaroon ng mga nararamdaman. At doon lang sila pumupunta sa doktor kung minsan huli na. Kaya mga nakikinig po, i-encourage ko kayo, lalong-lalo na po kung may lahi kayo ng diabetes, o kaya kayo ay medyo overweight. O kaya masabing matakaw, malakas kumain ng kanin at uminom pa ng mga matatamis na inumin, Ayun. kumakain ng mga kung anong matatamis, dapat mag-ingat tayo. Pero kung ang tanong, ano yung mga posibleng senyales na tumataas ang sugar? May tatlong bagay na hindi nawawala halos. Number one, yung uhaw na uhaw. Palaging nauuhaw. Kainom lang ng tubig, uhaw na naman. Number two, ihi ng ihi. Napansin niya, kay ihi lang, iihi na naman. O kaya sa gabi, babangon niya ng ilang beses para umihi. At napakaraming iniihi. Number 3, pwedeng mabilis magutom. Natatapos lang magtanghalian, wala pang 30 minutos, parang gutom na gutom na. Ayun. Ito yung tatlong, kumbaga classic signs and symptoms, no? Yung uhaw na uhaw, ihi ng ihi, at mabilis magutom. Pero bukod doon, sa mga kalalakihan na nakikinig ngayon, magugulat po kayo na baka isa sa senyalis ng pagkakaroon ng diabetes ay yung nagkakaroon ka na ng problema sa ereksyon, erectile dysfunction. Pwede rin po yung nagiging maintang ulo, namamanhid palagi, nangingimay, nangangapalang-palad at talampakan, andyan ay nangihina, nangangayayat, pwedeng may sugat na pabalik-balik o mahirap gamutin, pwede rin po yung nangangati ang balat, at lahat ito ay mga pwede rin mangyari sa ibang sakit. Para makasiguro, kailangan natin magpa-examine ng dugo. Okay, okay. Meron po kaagad mga texters na dito. Umpisahan po natin. Sabi po dito, galing sa 0909-939-9355. And I would like to read this as is. Sabi po dito, Doctor, tanong ko po yung sakit ng anak ko na may, ano ba ito, ITP? What is ITP? Anyway, nag-gum bleed na naman po siya after 6 years. As usual, pinainom na lang po namin siya ng spirulina, chlorophyll, and Dyna-C. Di po namin siya dinala sa ospital kasi tinanggihan na po kami. Doctor? Well, ang ITP po, no, idiopathic thrombocytic purpura, ay isang uri ng problema sa dugo kung saan bumabagsak ang platelet at ang platelet ay mahalaga para ang ating dugo ay manatiling tama ang lapot. Once na bumagsak ito, halos may halintulad natin sa isang taong may dengue na kinakatakutan natin bleeding. Ang pwedeng maramdaman ng bata ay maaring nahihilo, nangihina o kaya madaling magkaroon ng pasa. Ito ay special na kondisyon na dapat ang tumitingin na isang hematologist. Maaring sa isang banda masalinan ng dugo o kaya ng platelet o maaring mabigyan ng gamot na maintenance. Mas gusto ko makita ng doktor yan para masuri. Dahil yung binanggit niyang spirulina ay hindi naman specific na gamot para sa ganyang kondisyon. Bagamat maaaring makatulong, pero hindi po yan ang tamang gamot. So dapat makita ng isang hematologist, lalong-lalo na kung bata pa ito, dahil itong ITP na tinatawag ay controllable. At may mga pasyente na tuluyang gumaling kung nabigyan ng tamang lunas. Opo, okay.